Maraming kwento ang lumalaghanap sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga alamat na hindi mo alam kung kathang isip lang ba o totoong nagmula sa karanasan ng ating mga ninuno. Ngayong gabi, isang mahiwagang kwento ang ihahatid ko sa inyo. Isang kwento ng isang nawawalang nayon na kapag natagpuan mo, hindi ka na makakabalik pa. I have a story, and this is the story all about long time ago. Oh, wait! Wait! Taong 2019, apat na estudyante mula Luzon ang nagtungo sa isang probinsya sa Visayas. Plano nilang gumawa ng documentary tungkol sa mga alamat at kababalaghan. Dinala sila ng kanilang research sa isang baryo na malapit sa isang makapal at madilim na kagubatan. Sa baryong iyon, may isang matandang babae na lumapit sa kanila. Maputi na ang buhok, nanginginig ang boses at may hawak na rosaryo. Mga iyo, paalala lang, kapag makakarinig kayo ng tambol mula doon sa masukal na kubat, huwag na huwag ninyong susundan dahil hindi na kayo makakabalik pa. Napatawa ang mga estudyante, akala nila'y isa lamang itong alamat na gawa-gawa para takutin sila. Ngunit pagsapit ng gabi habang sila'y nasa kanilang kubo, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang tambol. Dinig na dinig nila ito mula sa loob ng kagubatan. Hindi sila nakatiis. Kinuha nila ang kanilang mga kamera at flashlight at sabay-sabay silang pumasok sa masukal na gubat. Habang lumalakad sila, parang humahaba ang daan, parang lumalayo sila sa bawat hakbang, kahit diretsyo lang ang tinatahak nila. At sa isang iglap nakarating sila sa isang lumang hayon. Ang mga tao roon, nakasuot ng barutsaya at lumang kamisa. Ngunit may kakaiba. Wala silang anino. Lumapit ang isang batang babae sa isa sa mga estudyante. Maputla ang mukha, malamlam ang mga mata. Malayo pa ba ang mundo? Matagal na kaming naghihintay na makaalis dito. Doon nila nalaman na ang buong hayon ay mga kaluluwang naipit sa sumpa. Sumpang paulit-ulit na nabubuhay tuwing kabilugan ng buwan. Ang tambol ang kanilang panawagan para makahuli ng mga bagong kaluluwa na makakasama nila. Kung nakakarinig kayo ng isang tambol, ibig sabihin kayo ang napili at hindi na kayo makakauwi pa. Dali-dali silang tumakbo palabas ng nayon, ngunit bawat daan na tinatahak nila bumabalik lang sila sa gitna. Hanggang sa isa sa kanila ay nahulog sa isang lumang balon at biglang naglaho na parang bula. Unti-unti silang napalibutan ng mga taong walang anino. Ang kanilang mga mata kumikislap sa dilim. At unti-unting narinig ang bulong mula sa lahat ng dako. Sumama kayo sa amin. Sumama kayo sa amin. Sa huling sandali, naalala nila ang payo ng matandang babae sa baryo. Gumuhit sila ng hugis pabilog sa lupa gamit ang dala nilang asin bilang proteksyon laban sa masasamang espiritu. At doon unti-unting naglaho ang mga tao ng hayon. 3 na lamang sila ang nakalabas mula sa gubat. Ngunit pagbalik nila sa baryo nagulat sila. Wala sa mahapa ang lugar na yon. At ang nawala nilang kasama. Hindi na muling nakita pa kahit sa mga tala ng pulis o mga mamamayan. Tuwing kabilugan ng buwan may mga bagong taong misteryosong nawawala. At sabi ng matatanda marahil sila'y bahagi na ng nawawalang hayon. Kaya kung ikaw ay mapadpad sa isang lugar na may alamat, huwag mong susubukan suwayin ang mga payo ng mga matatanda. Dahil baka ikaw ang susunod na maging bahagi ng isang kwento na walang katapusan.